There are decades where nothing happens, and there are days where decades happen. Vladimir Lenin, Joseph Ryan. Ayan ang sabi ni Joseph Ryan na sinabi ni Vladimir Lenin. Ibig sabihin, may ilang mga dekada, minsan siglo pa nga, hundreds of years, na walang pagbabago, na walang nangyayari sa lipunan. Ngunit, slowly but surely, and then all at once, it all falls down. Pasok! This is the Senate! Of the Senate who wish to have a leadership change. We cannot hear the votes of the people. Please rise and say your vote. Hindi ko alam, baka meron, hindi ko alam na meron palang... Ay! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! May 11, 2026 at 3 in the afternoon. It all started oh so simple. Napakasimple lang. Nagpray si Aimee. Bilang tahanan naway kalingain ninyo ang bawat kasapi ng ating pamilya sa Senado. Ipaglaban nawa ng Senado ang bawat kasapi ng aming pamilya. Ipagtanggol sa pamumulitika at di katanggap-tanggap na puwersa ng mga dayuhan. Proteksyonan nawa ng Senado ang bawat senador. Gaya ng proteksyon nyo, Panginoon, sa inyong mga anak. Lupigin at puksain nyo po ang panunuhol, pananakot, panggigipit, pangkonsente sa kamalian dahil lamang sa pagkahayok at labis na pagnanasa sa kapangyarihan. Walang ugong-ugong ng pagbabago sa liderato ng Senado, or at least, ayun ang sabi ni Alan Peter Cayetano. Confirm sa inyo na walang katotohanan na magpapalit ng leadership para itigil yung impeachment. That's just political talk. Kung pakikinggan natin ng mabuti, ang sabi niya, walang kudeta para itigil ang impeachment. Pero mukhang may kudeta para makontrol ang impeachment court dahil usap-usapan na si Kiko Pangilinan ang hahalili bilang impeachment manager dahil hindi raw lawyer si Tito Sotto at again, the impeachment is a quasi-judicial at quasi-political na affair. Sui generis, kumbaga. Alas, with a slim majority ng Senado of 13 for Cayetano, 9 for Sotto, at 2 abstentions, nabuo na ang panibagong liderato sa Senado with Alan Peter Cayetano as Senate President. Pero Tito Sotto will not go down without a fight. Mayroon pa nga kasing instance kung saan ang sabi ni Sotto, gusto niya marinig yung mga boto para maghalal ng bago to sniff out sino nga ba yung Brutus, yung sumaksak sa kanya sa likod para tanggalin siya bilang Senate President? Sino nga ba sa kasamahan niya ang tumiwalag papunta kay Alan Peter Cayetano? We cannot hear the votes of the people. Please rise and say your vote. Yes, sir. Ulitin mo. Senate President Soto. No. Pero isa sa mga pinakamasakit na narinig niya, beside Zubiri's abstention kahit na parang loyal follower siya. At least si Zubiri nag-abstain lang kahit hindi siya binoto. Pero si Loren Legarda na a few weeks ago lang ay hindi makumbensing lumipat kung saan nakipag-deal si Soto na gagawin siyang pinakaunang babae sa kasaysayan bilang Senate President. Thank you very much, Madam President.
Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, Nine. 2026. Thank you very much, Madam President. Sabi ko, any changes in the leadership, sana ay galing sa aming grupo sa majority. I made a joke na sabi ko, baka pwede naman end term ni Senator Soto, pwedeng siya din ang maging Senate President, the first woman Senate President. Let's put it this way. We have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority members. Malamang, ayan din ang pangako sa kanya ni Cayetano as she is installed as Senate President pro tempore, one step closer to being the Senate President. Hindi katulad sa pamamahala ni Soto kung saan ang Senate President pro tempore ay si Ping Lacson. This so-called betrayal saw the netizens' fury, lalo na yung mga anti-Duterte at anti-Marcos laban kay Legarda as a political butterfly at kumakampi sa mga DDS. Kahit na alam naman natin na yung anak niya admittedly sinabi DDS and she's clearly a Duterte ally rin naman. Kinondena rin siya ng student council ng kanyang alma mater na Assumption College. Isipin mo yon, isa ka sa mga tinaguriang empowered women of the Philippines. Napakataas ng tarik na napanik mo. Pero dahil sa isang desisyon lang, you are disowned, you are condemned by your alma mater's student council dahil sa iyong desisyon para suportahan si Cayetano para sa impeachment at para kay Bato. Nagulantang si Tito Soto sa mga pangyayari dahil usually, alam dapat bago pa magsimula na magkaroon ng kudeta o rigodon sa leadership. Kumbaga, alam dapat nang aalis o papatalsiking Senate President na again, papatalsikin siya. Pero hindi. Kaya nga nagsorry pa si Cayetano kay Soto kasi hindi niya ito nakausap. We disagreed but we found a way to disagree in private and then work together for the country. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. Thank you. So, nasorpresa si Soto dahil apparently, Senator Bato de la Rosa, who has been absent for 5 to 6 months, is in the building para lang bumoto kay Alan Peter Cayetano. Nagsimula kasing magtago si Bato nung narinig niya mismo kay Ombudsman Remulla na mayroon ng warrant sa kanya last November pa. I have it on good authority Oo. kasi public interest Tama, tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. I have it on good authority. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Trabaho muna. The almost 6 months na pag-absent ni Bato drew the criticism of netizens with the hashtag nasaan si Bato? Nasaan ang Bato? Dahil isipin mo yun, milyones ang bumoto sa kanya. Top 3 pa nga, milyones ang budget niya para sa kanyang opisina na hindi niya binibisita. At 300,000 ang personal na kinikita kada buwan. Kaya nga nagalit siya nung tinanong siya ng mga tao,
Bakit siya pumasok? Para bumoto lang kay Alan Peter Cayetano? Tapos kapag wala siya, tsaka niya siya hahanapin. Which is, funny. But also, para lang sa politika, hindi para sa ikabubuti ng Pilipinas. Sure. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko ng mga NBA. Ni-wrestling ako doon. Sugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBA? Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami. Ano gagawin namin? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw masenador din sa Republic. Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. But sir, may kinalaman sa pag-sir para makabuo ng numbers po. Lahat yan trabaho ng senador. This is the worst government. Ang pag-absent niya ay in contrast sa tapang niya nung hinamon siya ni dating Senador Antonio Trillanes to make his day at sumama pa sa pagposa sa kanya nang sinabi ni Trillanes na darating at iisa-isahin na sila ng ICC. Kasi nga, yung sila Bato, Duterte, Sara Bongo, and ano sila primary suspect sila Hindi na sila kailangan bigyan ng pagkakataon na mag-cooperate kasi sila yung mga principals na akusahan. Pero yung mga hindi nag-cooperate, baka within the next few days o weeks, may issue na sila ng blue notice ng Interpol or yung blue diffusion na tinatawag nila, diffusion. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo, sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Pero iniisip nyo, bakit parang ang tapang niya noon? Hindi niya ba alam yung mga protocols? Hindi niya ba alam kung ano yung mga nangyayari para sa mga tao na naakusahan o sinasampahan ng kaso sa ICC? Kasi may backing siya nung then political ally or acquaintance niya na si BBF, which quickly turned sour. Dahil nung pinadala na ni Marcos si FBRRD sa ICC, ito ang sinabi niya. Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Kumaripas ng takbo si De La Rosa pagpasok niya pa lang, claiming na nagdudugo ang kanyang kamay dahil ni-wrestling daw siya ng mga NBI operatives habang tumatakbo sa mga otoridad. Pero side note lang impressive kasi ilang palapag at ang bilis niya kung tutuusin, especially with his physique na parang bato-bato. Natimrehan o just lucky I guess ang NBI at si Trillanes na dadating si De La Rosa. Or gusto niya lang talagang sumama kahit wala si De La Rosa so that he could show to the people na eto, may warrant of arrest ako galing sa ICC. Pero sa tingin ko hindi niya ina-expect na pupunta sa Senado si De La Rosa. Because who shows up other than Bato De La Rosa at sa likod niya si Antonio Trillanes para ihain sa kanya ang warrant of arrest ng ICC as per his request. Ako personally, nandito ako kasi hinamon niya ako
ba? Hinamon niya ako. Kaya sinamahan ko yung mag-aaresto. Di ba? O ngayon, we will make sure na ito ay ma-enforce. Kasi yung Senate, nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niyo yan, publicly reported yan. Kaya yung mga precedents na sinasabi nila, yun nangyari sa akin yun. Pag kami valid na warrant, yun. Di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal, ay yun ay isosurrender ng Philippine authorities. Meron pang ang drama kasi nga maraming ugong-ugong na pinayagan daw ni Soto na hulihin si Bato sa loob ng Senado dahil nga alam niyang maghahain ng warrant of arrest ang NBI sa opisina niya. But of course, hindi alam ni Tito Soto na habulin si Bato at magkakakudeta si Cayetano. May I be allowed to lay to rest this particular issue as far as I'm concerned? Because I have been mentioned in media by members of the Senate that as Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May sinasabi nagpakain pa, yung mga ganon. Let the records, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya hindi pa pwede, little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. Now, malamang, may dalawang dahilan kung bakit ni-risk ni Bato ang kanyang kaligtasan amidst the rumors na mayroon siyang warrant as was speculated a few days ago. Kumbaga nagulat nga ako Wow, may warrant na si Bato? Pero, dinanay naman agad ito ng ICC saying na no public arrest warrant was unsealed or issued. Una, pinapasok siya ni Cayetano para maging Senate President, assuring a safe haven, which was what had happened dahil pinoprotektahan ng liderato ng Senado si Bato. Although, parang trap din ito kasi, again, at least, alam na ng tao kung nasaan siya. Alam na ng otoridad na mga magsasampa ng warrant kung nasaan siya. E di hindi siya makakalabas ng Senado. Or at least, so we thought. Ikalawa, o at least, baka double whammy, the very same day kasi, inaprobahan ng House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara with 257 in favor, 25 against, at 9 abstentions. Parang wala talagang kakampi itong si VP Sara sa Kamara. Blinded by his loyal faith to the Dutertes, baka gusto niyang iboto si Cayetano para makontrol ng mga DDS adjacent senators ang impeachment bago pa ito dumating or delay it within a reasonable amount of time. May I suggest like 1 year perchance? As decided by the Supreme Court last week. Either way, ginamit siya ni Cayetano para sa kanyang ambisyong maging Senate President, promising him all the security in the world. Pero baka nagoyo siya. Pero mali mo, baka hindi rin. Napakanta tuloy si De La Rosa nang wala sa oras, appealing to Marcos na please, wag mo po akong ibigay sa ICC. Pilipino ako. Bakit mo ko ilalagay sa isang foreign court? Pero let me remind you, ICC is not a foreign court.
it is an international tribunal. It is ayon sa mga kontrata at agreement ng maraming bansa. Ano na rin siya? Lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. May appeal is sincere to the president. Kung meron akong nanagutan, panagot mo dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Now, iminungkahi ni De La Rosa na gawing Senate Sergeant of Arms ang kanyang kabatchmate at malapit niyang kakilala sa PMA na si retired Police Major General Mau Aplasca. Matapos masisi ni Bato ang Senate Sergeant of Arms na si retired Air Force Major General Rene Samonte dahil sa nangyaring habulan. So iniisip nyo, bakit ko sinabi yon? Well, dahil hindi lang dyan sa kudeta, impeachment at habulan nagtatapos ang lahat ng pagkakagulo sa Kongreso dahil nag-file si De La Rosa noong May 11 ng urgent resolution sa Korte Suprema na i-TRO ang warrant of arrest ng ICC na ginagamit ng NBI para hulihin si Bato. Pero hindi ginrant ang hiling na TRO ni De La Rosa, bagkus pinakomment ng Korte Suprema ang gobyerno at si De La Rosa each 72 hours. Kahit urgent resolution yun, para sa korte, bahala ka sa buhay mo. I'm not giving you the TRO. Now, this timeline is based on Rappler's article. Inutusan ng Senate's Office of the Sergeant at Arms na umalis ang media dahil magkakaroon raw ng lockdown sa Senado, although walang sinabing dahilan kung bakit. At 7:17 p.m., nakita ng ilang media reporters si Bato de la Rosa papuntang elevator na umakyat at bigla siyang nawala. "7:33 p.m., the reporters heard drilling noises. May nagbabarena sa Senado. Ha? Victoria, ano Sabi yung... natin may nagdi-drill. May nagdi-drill dito sa may gilid, dito sa may pader. Malapit dito sa may elevator. At kinakatok. Ha? Elevator ba yan, Victoria? O kwarto yan? Yung may imahen? Yung elevator. Elevator ba yun? Pakita natin. Ito yung elevator. Ito yung elevator, Alvin at Karen. Pero ngayon, nandito yung iba nating kasama at meron silang naririnig na nagdi-drill. Hindi ko alam kung ano mismo yung nasa likod nito. And 11 minutes later at 7:44 p.m., may nakitang mga Marine, Senate Sergeant at Arms at mga pulis na nakasuot ng bulletproof vest at mga baril para pasukin ang right wing ng Senate building. A minute later at 7:45 p.m., narinig ang mga putukan sa loob ng building. Tago kayo sa akin. Kakamutuman na din. Hindi ka ng balik. Dito sa loob ng USCIS office. Dito. Nagkaturoan pa nga dahil nung una, ang tinurong salarin sa pagbobotok ay ang isang NBI driver na kinilala bilang si Mel Oragon ayon sa OSAA.
That was the narrative flown, lalo na at nung 8:01 PM, nung mga oras na iyon, nag-livestream si Senate President Alan Peter Cayetano saying na the Senate is under fire, that they are under attack. Mga taga-NBI na gustong pumasok, nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? Isama mo pa ang livestream ni Amy Marcos saying that kagagawa ni BBM ang putukan na nangyayari. Nag-live din si Jinggoy, Bongo at Mark Villar. Probably to take on the public sentiment na kawawa naman sila, nagtatago sila kasi mayroong putukang nangyari, that they are under fire. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Pero mapapansin nyo, bakit puro majority senators lang ang nasa loob? Natiktikan ba ang mga minority members tulad nila Tito Soto at Risa Ontiveros? Well, ayun yung naratibo na gustong i-push ng mga DDS, na natimbrehan daw sila. Bakit wala sila nung nagkaroon ng putukan sa Senado? First off, tapos na ang trabaho nila, mga hunghang. Pero kaya majority senators ang nandoon noong around 7 to 8 p.m. ay dahil sila ay nag-aantay sa articles of impeachment ni Sara na itatransmit. Usually po, may threat pa lang sa Senate. Pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po, na 9, 10, I don't know that time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, dun lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod galing sa minority. Pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear. When we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa nakakalungkot at magulo ang Senado. Nakakalungkot po because never nangyari to sa institusyon ng Senado. Even po yung mga kapatid natin sa kaliwa, sa progressive group, nandyan po ako nung Batasan 5. Hindi natin pinayagan na arestuhin kayo dyan sa loob. Kasama ko pa ho si Senator Lacson noon na binisita kayo. Binigay namin ang moral support. So alam nyo po anong ibig sabihin po ng courtesy nang wag mag-aaresto sa batasang pambansa or dito po sa Senado. Meron pong nakapagsabi na umalis po kayo sa Senate kasi merong tulong yung AI. How true? SP Cayetano said that does not also. Sinabi ni Senate President yan? Na meron doon kapag-libre na umalis daw. Sige, patunayan. Ulitin ko yung sinabi ko sa simula na tinapos namin 5 at hindi siya kabilang doon. Nagpe-preside si Senator Loren. Tinapos namin 5, yung Senator Kiko, Sherwin, Jinggoy, Loren at ako, yung session hanggang ma-adjourn siya. Past 6 something. So wala sila during the session? Sorry. And then wala sila sa session? Earlier nandun sila. Siya yung nagpe-preside earlier. Pero nung nag-adjourn, kami ng 5. 3 minority, 2 majority. So, syempre, anong gagawin mo kung adjourn na yung session? Mauupo ka dyan sa session hall? So, syempre, umakyat ako sa office ko, nagligpit ng mga gamit, umalis, papuntang Kaiya, para lumipad dito kagabi, last flight, para sa conference ngayong araw. And the rest stayed?
At saka nag-video pa, nag-live pa. Nag-live stream kasama si Senate President. So sinasabi niya, sinabi ba niya? Nandun ako dahil may alam akong, nawala ako. Sinabi lang nila na meron ng kontribute sa ibang senador. Okay, yung ganyan klase pangingintriga, that's beneath the Senate President. Now, different perspective naman tayo dahil ayon sa NBI, pumasok sila sa building ng Senado dahil ni-request ito ng GSIS over security concerns daw. Yung nagmamay-ari ng building kung saan nakalagay ang Senado at nagbabarena sila. At nagbabarena raw sila dahil nilock yung pintuan at ayon nga sa GSIS na may-ari ng building na yon kung saan nakatira ang Senado, nag-request sila ng NBI over security concerns. Nandoon sila hindi para arestuin si Bato dahil under Senate Protective Custody at nirerespeto nila ito until umalis siya. Arestuhan ba kay Sen Bato at least by tonight? And what happens to the 9 NBI personnel? According to the NBI director, as soon as they heard na ang stand officially ng Senate, yung Senate Resolution 44 at yung manifestation ni Senator Marcoleta na dapat dumaan to sa korte, hindi na nila pinursu na arestuhin siya ngayon. Ang sabi ng NBI and based on what was released sa publiko ng mga video ng mga nakasamang media ng NBI, makikita na ang OSAA na comrade ni Bato ang unang nagpaputok ng baril sa NBI. Siguro nung nabuko, napilitan silang umamin pero the narrative was that again, NBI fired the first shots. Pero ang pinakamalupit, nakaalis ng Senado si Bato de la Rosa kasabay si Padilla amidst the chaos. Or at least, ayan ang nasa isip ng tao and especially the people inside the building. Sabi lang namin na after po na nakaalis sila, na kasama po niya si Senator Robin Padilla na sumakay na sasakyan at lumabas po sa premises ng Senado. Ayon sa source, patay sa report, nakasaad na kasama pa raw ni De La Rosa sa kanyang opisina sa 5th floor sina Senador Padilla at si Aplasca. Naunang lumabas si Padilla ng opisina at sinundan ni Aplasca bandang 2:20 ng madaling araw. Nakasalubong pa raw ni Aplasca ang isang opisyal ng PNP at sinabing matutulog na raw si Senador Bato. Nagpaalam daw si De La Rosa na pupunta lang sa comfort room pero nalaman ng security niya na sa fire exit ito nagpunta at pababa na sa basement. Nakita pa raw ng security si De La Rosa sa 4th floor kasama na si Padilla. Pagdating sa basement, sinubukan daw silang pigilan ng 2 tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA pero hindi nagpapigil ang 2 senador. Now, dahil nakatakas si Bato sa Senado, maraming sisihang nangyari with DILG Secretary Remulla at Police Chief Nartates taking the brunt of it dahil kung isipin, hindi nila nahuli si Zaldico, si Atong Ang at ngayon si Bato. So PNP ang dapat gumawa niyan. At kaya nga hindi na tayo abot sana doon kung sana ginawa nila yung trabaho noon. Di ba sinabi ko na nasa inyo na yan, i-cordon nila yung area na yan, very porous yan. Hindi na ako nagkulang sa pahaging sa kanya na gawin mo yung trabaho mo. Yan na, andyan na. Huwag mo naman patakasin. I was challenging him, di ba? Di ba dapat nung araw lang na talaga meron ng komusyon na nangyayari sa Senate, habang nandoon pa sa loob si Bato and kung merong hinala na po pwedeng lumabas, di ba dapat nagkaroon ng checkpoint kung ilang kilometer radius doon sa pwedeng labasan away from the Senate building? Hindi, doon pa lang sa labas, sa perimeter. Talaga na-cordon na dapat yun. Pati yung mga gilid, lahat ng pwedeng lusutan, nandoon siya Di ba nga, sinasabi niya, may dragnet siya, no? 10,000 pulis. Yun lang napakasimple no, pinadaan. Tapos nandoon na siya sa loob. Sinabi niya, protected cost, siya daw magpo-protect. Di ba? Kaya siya pumunta ron. Sana nag-iwan siya ng isang team. Idinikit niya kay Bato to make sure na protektado, quote-unquote, di ba? Now, marami rin nagsasabi na may hangganan ang proteksyon ng Senado. But of course, as far as they are concerned, it's their territory. At kahit anong sabihin nyo, OSAA is there to assert their dominance na hindi sila magpapalupig sa kahit anong sa lokal
o national law enforcement agencies. Ngayon, ito sa tingin ko, all seems very suspicious dahil parang halata na diversionary tactic lang ito or at the very least, ginagamit ng majority ang krisis para ipinta sa masa nung wala pang masyadong impormasyon na wala silang kinalaman dito na inaatake sila and maybe they genuinely did thought those. But it is all suspicious lalo na at ilang araw na pero wala pa rin tayong konkretong summary ng mga pangyayaring naganap nor will they release the details regarding Bato's escape. Hindi nga nila malabas yung CCTV footage. Kaya ang tanong ng masa, is it staged? Is it a distraction para makalaya si Bato? Hindi natin alam. Pero if I'm a betting man, I'd say the odds are ever in their favor na pinatakas nila si Bato, that this is a distraction, na yung warning shots na yon para lang magpagulo at makaalis yung media sa building, para makaalis ang NBI sa premises, para mabilis makatakas si Bato as promised by Alan Peter Cayetano. Pero matapos ang lahat ng ito, lalo na sa naging barilan sa Senado, saludo tayo sa mga totoong journalist na nasa site, hindi yung mga vlogger na katulad ko. Kasi ako puro salita lang. Hindi katulad nila na binubuwis ang buhay. Si Zian Ambrosio na kasama ng NBI, mangayak-ngayak siya. Pero hindi niya agad sinabi kung nasaan sila kasi nga mare-reveal ang location ng NBI. Hindi siya umalis sa tabi ng NBI kahit na nagpuputukan na ng barel. Kasi nga matapang sila. And we salute these journalists. At dahil sa mga footage na nalabas, nabuking tuloy ang kwento ng majority senators or at least yung narrative na gusto nilang ilagay sa utak ng tao na inaatake sila instead of the other way around. Na sino ba ang unang nagpaputok? Ang sabi nila, ang sabi ng USAA, yung driver daw ng NBI. Pero ayon sa mga footage na nakita natin, ang unang nag-fire ng first round ay ang USAA mismo. Tandaan natin na ang NBI ay law enforcement agency na hiningan ng tulong ng GSIS para ma-secure yung building over security concerns. Ang USAA, parang gwardiya lang yan ng part ng building ng GSIS where the Senate is renting and located. Kumbaga, NBI trumps over the USAA or at the very least, ayun dapat ang nangyari. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, of course, paalam.